The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Madugong nakaraan, ito na nga ang bangungot na dala ng ating bida na bigla na lamang nagising sa kanyang pagkakatulog. Dasal nga rin ang alay nito sa kanyang mga yumaong magulang at sana raw ay gabayan siya sa magiging laban niya. Nang sa gayon ay kung sakaling manalo siya ay mabigyan na sila ng pagkakataon para sa patas na investigasyon ng malinis na ang pangalan ng kanilang angkan. Fan Lingxiao, pangalan na nga ng ating bida na siyang magre-representa sa buong angkan ng Lingxiao Pavilion, na siyang todo rin ng support sa bida nating may pinaglalaban. Dambuhalang ibon na nga ang naging service nito kasama ang ilan sa kanyang mga kas-ekta, patungo sa isang bayan na puno ng tao at mga pagkakatikyot na mga halimaw, at kaliwat ka ng paputok na tila ba Chinese New Year. Kinabukasan, dumadagundong na mga tambol naman ang bumungad sa lahat, sa isang arena na puno ng mga tao at mandirigma, na siyang pagdarausan ng tournament. Patawa-tawa na nga ang mga ito at anong masamang hangin daw ang nasenggot ng liga para payagan ang isang walang kwentang sekta para lumahok sa tournament, kung saan tinutukoy nga ang angkan ng ating bida. Iba naman ang naging opinyon ng gerang na ito, na pinabatid ang pagkamangha kay Fan Lingxiao, na natatanging survivor at natitirang dugo ng Lingxiao. Sa kabilang araw nito ay nagawa nitong mag-isang muling itaguyod ang Lingxiao Pavilion hanggang B-class mula sa pinakababa, nang may pambihirang galing lalo na sa larangan ng spiritual pets. Bago ang laban ay nakipagkulitan muna si Fan sa kanyang mga kasamahan, hanggang sa tanungin na nga nito si Duan Ye, kung natatandaan pa raw ba nito ang naging usapan nila bago ito pumasok sa sekta. Ang maging pinakamalakas, agad na sagot naman ng binata. Drama mode naman ang ating bida at kung di nga raw dahil sa kanila ay baka matagal na siyang sumuko at hindi na nagpatuloy pa sa buhay, sila nga raw ang nagpakita sa kanya na may rason pa para lumaban, at ngayong nandirito na nga raw sila, ay sabay-sabay nilang abutin ang pangarap nilang maging pinakamalakas. Pagkapasok sa arena ay wala na nga sinayang na oras pa itong si Fan Lingxiao at agad nagpasikat ng kanyang kapangyarihan at naglabas ng isang dambuhalang balina. Master namin yan, proud namang pag-cheer ng kanyang mga kas-ekte sa isang tabi, habang di naman nagpatinag ang kalaban nito bagamat namangha, sabay labas din ng kanyang pangmalakasang kapangyarihan, kung saan isang dambuhalang gorila naman ang siyang sinaman sa arena. Di nagtagal ay dumagundong na nga ang buong arena nang magsalpukan na ang dalawang dambuhalang spiritual pets. Tubig laser dito, uppercut doon, sabayang pag-atake na nga ng magkalaban na lubos kinamangha ng mga nanunood. Sa lakas ng gorila ay binalibag na nga nito ang balyena sa isang tabi, ngunit agad din namang inagapan ni Fan Lingxiao at sinakayan pataas ng arena. Sinamantala na nga ito ng ating bida para makapag-cast ng pangmalakasang spell habang sa baba ay walang magawa ang nag-oorumintadong unggoy. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ni Fan Lingxiao ngunit basic lamang na hinaharang ng kalaban, at tinapatan pa nga ang paglipad-lipad ng balyena at lumipad din with flying colors sabay dambuhalang apoy na suntok ay ibinira sa ating bida. Di naman nagpatinag si Fan Lingxiao at tila ba inasahan na ang kakayahan ng kalaban, sabay binola-bola ang isang tubig at renekte sa katawan ng kanyang spiritual pet. Dito na nga nag-transform ang kanyang balyena sa mas malakas na form nito, na siyang basic na ngang hinarang ang mga apoy-apoy na suntok at ginawang snacks, sabay dinura sa kalaban. Di nagtagal ay mas nang ibabaw na nga ang lakas ng ating bida at ng spiritual pet nitong balyena, na siyang kinatuwa na nga ng kanilang sekta. Sa kasamaang palad ay bigla na nga lang nawala ang ngiti nito pati ng ating bida nang makita na tila may mali sa balyena. Bigla na lamang itong nawala sa kontrol at nag-transform na parang isang zombie. Pilit na nga itong pinigilan ni Fan Lingxiao at kinakancel ang summoning technique ngunit huli na ang lahat, hanggang sa maging siya ay inatake na nga rin ng kanyang spiritual pet at kinain. Pangmalakas ang mga flashback na nga ang pinakita matapos nito, mula nang siya ay ipinanganak. Noong nakilala niya ang kanyang spiritual pet, hanggang sa naulila siya, at hanggang sa nangyari ang karumal-dumal niyang pagkamatay. Kasabay ng mga pa-flashback na ito ay ipinakita rin ng isang misteryosong lalaki na nagbigay sa kanya ng isang scroll na may kakayahang mag-reincarnate, kung sakaling may mangyaring araw na masama sa kanya. Epekto nga lang daw ito isang taon matapos siyang mamatay, kung saan magagawa niyang masaniban ang isang malusog na katawang namatay sa nasabing panahon. Siyang tunay nga ay nagising na lamang ang ating bida sa isang gubat, na lubos ang pagtataka kung paanong buhay pa siya, at dito nakumpirma na wala na nga sinian, ang spiritual pet niya na subok niyang pinalabas ngunit wala na. Pilit na nga siyang lumapit sa isang ilog at nakaramdam ng uhaw,
hanggang sa magulat nang makita ang kanyang refleksyon sa tubig, at napatanong kung sino raw ang lalaking ito. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may lalaking sumigaw at itinuro siya, na tila ba matagal na siyang hinahanap. Dito ka lang pala nagtatagong hype ka, ika na nga ng mga ito na lubos pinagtaka ni Fan Ling Xiao, at ano raw ang kasalanan niya sa mga ito. Hinuli na nga siya ng mga ito at ikinulong, at dito napagtanto na 1 taon na ang nakalipas noong namatay siya, at bagamat na ibalik ang buhay ay back to zero na naman siya. Di peren maalis sa kanyang isip at magpahanggang ngayon ay palaisipan peren sa ating bida kung ano ang nangyari at kung sino ang may kagagawa ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni ay subok na nga nitong tinignan ang kakayahan ng kanyang kasalukuyang katawan. Dito na nga niya napalabas ang pagka-cute-cute na aso at cactus na siyang spiritual pet ng kasalukuyan niyang katawan na ayon sa ating bida ay pwede na kaysa naman sa wala. Hype na panghi, ika na nga lang ng isang gwardya na sumando kay Fan Ling Xiao at nais nga raw siyang makita ni Miss Bai. Wala namang nagawa ang ating bida kundi sumama sa lalaki bagamat nagtataka kung sino ang nasabing Miss Bai. Ayayayayayayayay sana all na nga sa ating bida at chicks pala ang naghihintay dito, sa wakas nga raw ay nandito na siya at tinawag itong Liu Fengmang, pangalan ng kasalukuyang katawan ng ating bida. Magbabayad nga raw ito sa kasalanan niya at sisiguraduhin niyang makukulong habang buhay sa lugar na ito. Wala namang masagot si Liu Fengmang pagkat wala nga siyang alam sa katauhan ng kanyang katawan, kaya naman pilit na lamang na pinapakalma ang dalaga. Todo sorry na nga si Liu Fengmang at kung ano-ano na ang binabanta sa kanya ng dalaga, sabay napapa-atres at patawarin na nga raw sana siya ng dalaga. Pasimple na ngang lumabas si Liu Fengmang hanggang sa magsalita na naman ang dalaga. At sino raw nagsabi sa kanya na pwede siyang umalis, sabay labas ng isang dambuhalang ahas na siyang binira sa ating bida. Tawa-tawa na nga si Miss Bai habang pangmalakasang entrance naman ang ganap nila Teddy Dog at Vine Sprite kala mo mga higante sa laki. Ano pa nga ba at tinawanan lamang ito ng dalaga at ng ahas, at napakasupot naman daw ng mga spiritual pets niya. Walang ano-ano'y bigla na naman ngang umatake ang dalaga gamit ang spiritual pet nitong ahas, na siyang tinapatan din ni Liu Fengmang ng pagka-cute-cute niyang Teddy Dog. Sa gulat ng dalaga ay pambihirang bilis na nga ang ipinamalas ni Teddy Dog, na halos di na nga masabayan ng ahas ni Miss Bai, habang sa isang tabi ay inihanda naman ni Liu Fengmang ang bansot na cactus na tila isang tirador at nag-aabang ng tamang pagkakataon, walang ano-ano'y humudyat na nga si Liu Fengmang sa atake nito, na siyang agad tumama naman sa ahas sabay pinulaputan ang kalaban. Di naman basta nagpatalo lamang ang ahas at nakagat ang bansot na cactus, ngunit plano pala itong lahat ni Liu Fengmang ayon na bondage ang ahas wala sa oras na tila nagustuhan din ito. At bilang finale, pangmalakasang pa-shower na nga itong si Teddy Dog gamit ang ihi nito, na siya nang mas pananggigil ng dalaga, at kung anong bastos daw ng amo, ay siya ring minana ng mga alaga nito. Sa galit nito ay nagcast na nga ito ng spell na siyang mas nagpalakas sa kanyang spiritual pet. Nagkadesunog-sunog na nga si Bansot Cactus dahil sa taglay nitong apoy, sabay hataw din kay Teddy Dog na siya nang nagpabagsak din dito. Naiwan na ngang mag-isa ang ating bida ayon tumilapon sa muling pag-atake ng kalaban. Dito na nga nakita ni Liu Fengmang ang isang maliit na hito na siya nga nitong agad ginawang pet. Muli ay tinawanan na naman nga si ni Miss Bai, at maski maliit na hito ay dinamay na nga rin daw nito at mukhang ganoon na raw ito kadesperado manalo lamang. Oo, inaalagaan dati ang mga hito para maging pangmalakas ang mga balyena pero matagal na itong di ginagawa, matapos kainin ng isang spiritual whale ang mismong amo nito nakaraang taon sa isang kompetisyon, kaya binyansagang master killer. Dahil dito ay nag-issue ang liga ng termination order, para patayin lahat ng hito, at ang hito nga raw nakatabi niya ang nag-iisa na lamang na siyang alaga raw ng kanyang kuya. Tsaka tanging master lamang daw ng Ling Xiao Pavilion ang kayang mag-cultivate ng nasabing spiritual pet kaya walang kwentang araw ito kung tutuusin. Gamit ang ahas ay muli na naman nga nitong inatake si Liu Fengmang, ngunit basic lamang na hinarang ng ating bida gamit lamang ang mga kamay nito. Dito na nga nito pinaatake ang bagong tagpong hito, na siyang pamwesto sa buntot ng ahas at kinagat ito. Kainin mo, seryosong utos na nga ni Liu Fengmang, na siyang seryoso mode din ng pagkaliit-liit na hito at sinapsap ang dambuhalang ahas na tila pansit kanton lamang. Lubos kinagulat na nga ito ni Miss Bai at di makapaniwala sa mga kaganapan, habang rekta naman ang umalis si Liu Fengmang at nagpaalam sa dalaga. Todo takbo na nga ito papalayo sa mga alagad ni Miss Bai,
hanggang sa kalaunan ay tuluyan ang nakatakas ng sumakabilang bundok, sa tulong ni Bansot Cactus. Todo sorry na nga lang ang mga alagad ni Miss Bai at nakatakas nga ang ating bida, hanggang sa marinig na nga ito ng kapatid ni Miss Bai na saktong dumating sa eksena sakay ng isang bird. Samantala, nagising naman na si Liu Fengmang sa bundok na kinabagsakan nito, habang todo sumbong naman itong si Dalaga kay kuya niya at ginamit nga raw ng ating bida ang alaga niyang hito para kainin ang spiritual pet niyang ahas. Malakas pala yun kuya, ba't hindi na lang yun ang binigay mo sakin una pa lamang? Ayon naman sa kuya nito ay walang kwentang pet ang hito, ngunit sa kamay nga raw ni Fan Lingxiao ay ito ang pinakamalakas, ngunit matagal na nga raw itong patay, kaya wala silang dapat ipag-alala pa. Habang sa bundok naman ay muling nabuhayan ng ating bida, at bagamat olats daw sila sa dating buhay niya, ay sisiguraduhin niyang babawi sila ngayon ng alaga niyang hito. Nagiging hito daw pag puro nude lang at walang like at subscribe, hahaha charot lang. Rekta na nga si Liu Fengmang sa pinakamalapit na inn, at dito naghanap ng isang speed-type pet sa innkeeper. Napalingon naman ang iba nang sabihin ng ating bida na miyembro siya ng Lingxiao Pavilion na siyang may kasunduan daw sa nasabing inn. Wala naman itong naging kaso sa bantay ngunit tinanong siya kung ano ang code ng kanilang sekta para magpatuloy sa kanilang transaksyon, na may kasamang galaw at salita ika na nga nito. Agad naman itong ibinigay ni Liu Fengmang na kumanta with matching sayaw ng Baby Shark na siya nang ang kinagulat ng bantay at nagmungta nga ang ating bida, hanggang sa siyang tunay nga ay makitang ito talaga ang code ng Lingxiao Pavilion at yun ay inakalang joke-joke lang ng binatang kaharap. Agad na-request naman ni Liu Fengmang na bigyan siya nito ng Sonic Falcon o kaya naman ay Shadow Panther. Ngunit sa kasamaang palad ayon sa bantay ay wala na raw sa lista ang kanilang sekta kaya baboy na lamang ang nakuha nito bilang service pet. Nagmadali na nga itong bumiyahe habang napapaisip sa mga nalaman kay Manong Bantay, na mula sa B-class, napuntang C-class, napuntang D-class, hanggang sa natanggal na nga raw ang kanilang sekta sa liga, na umabot sa puntong pati ang mga hito na signature pet ng kanilang sekta ay ipinag-utos na ubusin at patayin lahat. Sa kanyang paglalakbay ay dumaan nga muna siya sa isang inn at dito pinag-amet ang kanyang mga sugatang spiritual pets. Agad naman itong inas-ikaso ni Ate Cute habang rekta naman ang ating bida na nagbaka sakaling bumili ng defense skill na bubbles kay Manong Bantay na sinabing nag-iisa na lamang ang nasabing scroll. Kukunin na nga sana ito ni Liu Fengmang ngunit biglang sumingit ang lalaking ito at sinabing sa kanya ito at babayaran niya ng triple pa. Di naman sumang-ayon ng Bantay at nauna na nga raw ang ating bida, na kinabuisit na nga ng lalaki at talagang tinanggihan daw ang triple niyang offer sa scroll. Naglabas na nga ito ng spiritual pet ngunit biglang natigilan ng makilala ang kasalukuyang katawan ng ating bida at tinawag itong master. Kalaunan ay todo kain na nga ang ating bida at nilibre ng nasabing lalaki at kinukumusta siya. Sinakiyan na nga lang ni Liu Fengmang ang lalaki bagamat di ito kilala, hanggang sa mapatanong na nga ito at bakit di raw siya umiinom ngayon na tila kakaiba raw kay Master Liu Fengmang. Rason naman ng ating bida na nakipag-inuman na raw kasi siya kagabi kasama ang isang chicks kaya medyo may amats pa daw siya ngayon. Binaliwala naman ito ng lalaki at sinabing makipag-inuman pa rin siya sa kanya. At kung sakaling matalo nga raw niya sa inuman ay pwede niyang kunin anuman rito. Wala naman nang nagawa si Liu Fengmang kundi sakyan na lamang ang makulit na lalaki, sabay napa-flashback sa kanyang nakaraan, kung saan may kahinaan sa pag-inom kaya nag-aalala. Abat nagulat na nga lang si Liu Fengmang nang basic lamang niyang matalo sa inuman ang lalaki, at mukhang matibay daw sa inuman ang kasalukuyan niyang katawan, sabay sinamantala na nga ang pagkakataon para makaalis sabay dinala na ang scroll na kanilang pinag-aagawan kanina. Bago umalis ay pinakawalan rin niya ang nakataling bata na kasama ng nakainumang lalaki. Happy-happy na nga si Nian sa bagong bubble skill na ibinigay ni Liu Fengmang habang sa malayo ay pinakita naman ang pagsunod ng babae na pinakawalan niya kanina. Samantala, sa Lingxiao Pavilion ay kaguluhan naman ang nagaganap, kung saan nilusob ang mga ito ng isang sekta na nagngangalang Mega Rock Gang, na siyang minamaliit ang kanilang sekta. Pumalag na nga rito si Duan Ye na siyang pinalabas ang spiritual spirit niyang pusa at ipinanglaban sa mga kalaban. Sa taglay nitong liksi ay basic nga lang nitong pinatumba ang mga kalaban, na siyang lubos kinagulat nila kalbo. Todo yabang na nga si Duan Ye at wala nga raw silang pan-apat sa Pokemon niya spiritual spirit, hanggang sa kakadada nito ay di na nga namalayan ang palihim na atake ng kalaban. Agad naman itong naagapan ng pusa ngunit sa kasamaang palad ay sinamantala ng kalaban, ayon nadali ang pusa.
Samantala, dumating naman na sa Ling Xiao Pavilion ang ating bida, ngunit nagtataka sa itsura at panoong ganito na raw ang kanilang sekta sa loob lamang ng nakalipas na 1 taon, hanggang sa dito na nga niya inabutan ang mga pangyayari na lubos niyang kinagulat. Iyak-iyak na nga si Duan Ye at napuruhan ang alaga niyang pusa. Meow mimi meow meow, meow 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 meow. Ika naman ang pusa, hanggang sa kasamaang palad ay namatay na ito sa kamay ng kanyang amo. O ano na, huwag na kasi kayong pumalagpang napakawalang kwenta niyong sekta, patawa-tawa na nga ni Kalbo. Isuko na nga lang daw nila ang kanilang lugar nang wala nang masaktan pa at matapos na. Natigilan na nga lang ang mga ito nang umeksena na itong si Teddy Dog at binanata ng ihi ang mga kalaban. Nagulat nga rin itong si Guling at namalikmatang nasa harap niya ang kanilang master, ang ating bida na siya nang tumayo laban sa grupo ni Kalbo. Basic nga lang nitong pinatumba ang kalabang butiki gamit si Teddy Dog, na siyang lubos kinagulat ni Kalbo at panoong natatalo raw ng isang pagkaliit-liit na aso ang dragon lizard niya. Sa galit ng mga kalaban ay inilabas na nga ng mga ito ang lahat ng kanilang spiritual pet, habang pasimple naman itong pinasunod ni Liu Fengmang sa bandang labas ng Ling Xiao Pavilion. Tawa-tawa na nga ang mga tanga at inakalang nabahag na ang buntot ng ating bida, hanggang sa nawala na nga ang mga ngiti nito ng mapansing wala na ang kanilang mga spiritual pet at nakita ang alagang hito ng ating bida. Salamat sa pagkain, ika na nga ni Liu Fengmang habang naguguluhan pera ng mga kalaban at panoong may hito daw ito sa matagal na raw itong pinapatay lahat ng liga. Hype ka isusumbong ka namin, pananakot na nga ng mga kalaban sa ating bida, hala takot ako. Ika naman ni Liu Fengmang sabay ribat na paano raw sila makakasumbong kung lahat sila nakain na ng kanyang alaga. Natamimi na nga ang mga ito sabay nasabi na lamang na pagbibigyan na lamang nila ang ating bida sa pagkakataong ito. At makikita nga raw nito sa susunod, sabay takot na nagsialisan. Natawa na nga lang dito si Liu Fengmang hanggang sa dumating naman na sa eksena si Guling at nagpasalamat sa kanya. Di pa man tapos sa pagsasalita ang dalaga ay nagulat na nga lang ito nang biglang yakapin ng ating bida at masaya nga raw siyang nagkita silang muli. Pinagtaka na nga ito ng dalaga at napatanong kung sino raw ba siya. Muntik-muntikan na ngang masabi ng ating bida ang kanyang tunay na pangalan hanggang sa biglang natigilan ng maalala ang mga kaganapan, at di pa nga raw niya alam kung sino ang kanyang tunay na kalaban at baka mismong malapit lamang sa kanya dati. Sorry na nga lang ang ating bida at nagpakilalang si Liu Fengmang, na siya namang binati nitong dalaga at nagpakilalang si Guling. Muli ay namalikmata na naman nga itong dalaga habang rekta naman ang pumasok sa Ling Xiao Pavilion itong ating bida. Agad namang ipinakilala ni Guling sa kanyang mga kasamahan ang ating bida, na siyang nagtanggol daw sa kanila. Sa kabila nito ay tila wala namang pakialam ang mga ito at bakas sa mga mata ang dismaya sa mga kaganapan sabay dali-daling may lumapit na lalaki at puntahan nga raw nila si Duan Ye. Naghalong galit at pighati na nga ang nadama ni Duan Ye dahil sa sinapit ng spiritual pet niyang pusa, sabay pakita sa flashback noong nahuli pa lamang nila ito sa kagubatan at mismong bigay pa ng ating bida kay Duan Ye. Kalaunan ay nagpaalam na nga ito sa kanila nang may lungkot sa mga mata nito, at aalis na nga raw siya sa Ling Xiao Pavilion. Patay na nga raw lahat ng kanilang spiritual pet kaya wala nang dahilan pa para manatili sa kanilang sekta. Maging si Liu Fengmang ay nagulat sa mga narinig, dahil si Duan Ye ang pinakauna niyang nakasama para itaguyod ang Ling Xiao Pavilion, noong panahong walang-wala pa ang sekta na ito, ngunit ngayon ay siya pang pinakaunang sumuko at aalis sa kanilang napag-iwanang sekta. Subok pa nga niya itong pinigilan at sinabing may pag-asa pa ang sektang ito. Ngunit tinawanan lamang siya ni Duan Ye at sino raw ba siya para sabihing may pag-asa pa ito isa lang naman daw siyang estranghero. Sila nga raw ang pinakamalakas na sekta at wala siyang pan-apat ditong bida-bida siya. Natamimi na nga lang ang ating bida habang si Guling naman ang subok na pumihil sa binata at sinabing kailangan daw nilang ipagpatuloy ang nasimulan ng kanilang master at protektahan ang Ling Xiao Pavilion. Buwisit isa ka pa, patay na nga si Master Bobo ka ba, ba't ba pinipilit mo pa sa alam naman nating si Master lang naman ang tanging bumuhay ng sektang ito, at ngayong wala na siya, wala na rin kwenta ang sektang ito, ika na nga ni Duan Ye. Sorry pero aalis na ko sa lugar na ito, dagdag pa nga nito habang todo iyak na lamang nagawa ni Guling. Maging ang iba nilang kasamahan ay isa-isa na nga ring umalis sa kanilang sekta, sabay ang unti-unting pagbagsak ng ulan na tila ba nakisabay din sa lungkot na nadama ng lahat. May huling pabaw na nga ang mga ito bilang respeto sa Ling Xiao Pavilion habang napaluhod na nga lang ang ating bida sa lahat ng mga kaganapan.
Papitik na rin po muna Lods ng like at subscribe ko dyan, salamat. Kinaumagahan, 3 na lang ang natitirang miyembro ng pavilion. Malungkot si Gulingling sa sinapit nila. Sa pagkamatay ng kanilang master, si Duan sana ang susunod na master, pero umatras na siya sa tungkulin. Kailangan nilang pumili ng bagong pinuno, at may naisip si Kai, akala ni Liu Fengmang siya ang tinutukoy, pero si Guling pala. Nag-aalangan si Guling dahil pakiramdam niya'y hindi siya karapat-dapat, pero dahil suportado siya ng lahat, tinanggap niya pansamantala ang posisyon. Inilagay ang larawan ni Hu sa ilalim ng master flag, at tinanong siya agad kung ano ang susunod na plano. Bago pa siya makapagsalita, nagmungkahi si Liu Fengmang na manghuli ulit ng espiritong alaga, pero agad din siyang humingi ng paumanhin, hindi na siya ang master. Sumang-ayon si Guling, dahil halos naubos ang mga espiritong alaga sa nakaraang pag-atake. Naglabas siya ng mapa, pero halos lahat ng magandang lugar ay okupado na. Biglang sinabi ni Liu Fengmang na may alam siyang lihim na tirahan. Sinundan siya ng grupo, pero laking gulat nila nang madatna nilang pan ng tao ang lugar. Nilinaw ni Liu Fengmang na hindi yun ang sinasabi niya. Dinala niya sila sa gilid ng bangin at tumalon, naglat ang lahat pero ligtas siya. Guling mamat siya ng cactus vines para maibaba sila, at ipinakita ang isang lihim na kuweba. Dito raw makikita ang isang Lord Class na espiritong alaga. Nagulinlat si Sesno nang marinig ang Lord Class pet, kaya ipinaliwanag ni Liu Fengmang, ito ay tawag sa mga alagang may likas na lakas. Mas agresibo at mas bihira sila. Biglang napansin ni Yu ang isang naglalagablab na hayop, isang three-tailed firefox, na ibig sabihin ay mayroon itong master na malapit lang. Nagbabala si Liu Fengmang, may ibang tao sa kuweba, at hindi pa man sila nakakilos, inatake na siya mula sa likod. Hindi siya tinamaan, pero sinabi ng kalaban na sakop niya ang lugar at pinapaalis sila. Tinakat niya ang grupo para makuha ang Lord Class pet. Tinawanan lang siya ni Liu Fengmang. Wala silang alaga sa ngayon, pero nagkunwaring uhaw sa laban ng grupo. Umalis ang kalaban. Maya-maya, naramdaman ni Liu Fengmang na paparating na ang Lord Class pet. Bigla na lang sumugod si Su at ang Firetails papunta rito. Habang sinusundan nila, nagbabala si Liu Fengmang, mature stage na ito, kaya may kakaibang abilidad. Sinugod ng Firetails ang panda, pero bigla itong nagpaputok ng laser mula sa sungay. Tinamaan si Su at biglang nawala ang kulay sa kanyang katawan. Nang muling umatake ang panda, si Liu Fengmang naman ang tinamaan, nagkaroon siya ng mga purple patches. Nag-alala si Liu Fengmang at pinatawag si Teddy Dog para gamitin ang ihi detox skill. Wala namang nakitang mali si Teddy Dog, pero ginawa pa rin niya. Walang epekto ang detox, kaya nainis si Liu Fengmang. Isa pang laser ang pinakawalan ng panda, pero nang suriin nila ang Firetails, napansin nilang parang pintura lang ang pinsala. Na-realize ni Liu Fengmang, hindi totoong pinsala, kundi ilusyon. Ang panda ay guling magamit ng kulay para mandaya sa kalaban. Dahil dito, mas mahirap ito kalabanin. Inutos ni Su sa Firetails na umiwas sa mga atake. Ginawang invisible ng panda ang kawayan kaya hindi ito nakita ng Firetails, tinamaan ito. Nag-alala si Su kaya humingi siya ng tulong kay Liu Fengmang kapalit ng patas na hatian. Hindi tiwala si Liu Fengmang, pero pumayag na rin. Pinatawag niya si Teddy Dog para umihi sa panda, pero nalinlang sila, ilusyon lang pala ito. Ang tunay na panda ay biglang umatake sa cactus. Nagpakawala ito ng nakakasilaw na liwanag at bigla na lang nawala. Muling naging alerto sina Liu Fengmang at Su. Nang makakita ang Firetails ng guling magalaw, agad itong umatake, pero bitag pala yun. Mula sa kisame, bumagsak ang panda at inatake sila. Ginamit nito ang ultimate skill, binago ang lahat ng kulay sa paligid para lituhin ang utak nila. At habang sabog ang isip nila, tuloy-tuloy ang atake ng panda. Habang gulinglo ang lahat, si Teddy Dog ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Dahil sa kapangyarihan ng panda na nagpapalit ng kulay, nagiging disoriented ang sinumang humahabol. Pero si Teddy Dog, na bulag sa kulay, ay hindi apektado. Para sa kanya, parang nagkakagulinglo lang sina Liu Fengmang at Su. Hindi na siya makatiis na panuorin ang master na natatalo, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at tinapak sa ulo ang panda mula sa likuran. Nang bumagsak ito, iniihiya niya ito
Nagulinlat si Liu Fengmang sa bilis ng pangyayari, pero natuwa rin nakuha na nila ang Lord Class Pet. Subalit biglang inagaw ni Su ang panda at tumakbo. Sinundan siya ng grupo, pero inilabas niya ang alagang dandelion at lumipad palayo. Walang paraan para habulin siya. Dismayado ang lahat, sayang ang effort, at baka hindi na nila muling matagpuan ang ibang Lord Class Pet. Kaya minungkahi ni Liu Fengmang na pumunta na lang sila sa palengke bukas para maghanap ng bagong alaga. Kinagabihan, dinala ni Su ang panda sa East Sec Temple. Nagulinlat si Yu nang makita ang Lord Class Pet, hindi niya inasahang kayang hulihin ni Su ito mag-isa. Pero hindi nagpunta si Su para sa papuri. Gusto lang niyang tuparin ni Yu ang kasunduan, ibalik ang kanyang alagang Ice Tails. Habang kausap si Yu, hindi napansin ni Su na may kakaibang guling malo sa kanyang anino. Ipinatawag ni Yu ang kanyang mga tauhan para ilabas ang alaga ni Su. Sa halip, tinangka nilang kunin ang Fire Tails. Ipinakita ni Yu ang tunay na motibo, hindi talaga niya balak ibalik ang alaga ni Su. Lumaban si Su gamit ang Fire Tails, pero inilabas ni Yu ang kanyang alaga, isang higanteng halimaw mula sa anino ni Su na agad siyang tinamba. Kinabukasan, nagpunta sa bayan sina Liu Fengmang para bumili ng alaga. Habang nag-iikot si Liu Fengmang, napansin ng grupo ang wanted poster ni Liu Fengmang. Piniling manahimik muna si Guling at obserbahan si Liu Fengmang, baka hindi pa naman siya ganoon kapanganib. Bumalik si Liu Fengmang at tinanong kung may problema. Tumanggi ang grupo at nagpatuloy sila sa pagbili ng spiritual pet. Pero kulang sila sa pera, kaya nagtungo muna sila sa bangko. Laking gulinlat ni Liu Fengmang nang malaman na wala na ang laman ng account nila, na withdraw lahat kamakailan. Naiyak si Guling, pero naalala ni Liu Fengmang na siya pala ang nag-withdraw noon. Mabuti na lang at may natira pa siyang pera. Sa palengke, na-inlove si Guling sa isang scent keeper, pero sobra ang presyo. Kaya tumawad si Yu, tinawag pang pangit at walang silbi ang alaga ng tindero para mapababa ang presyo. Nagtaguling GMP siya, kahit medyo nasaktan ang ego ng tindero. Nang makita ito ni Shi, humingi rin siya ng tulong kay Guling para makakuha ng alaga. Sa wakas, nagkaroon na ng alaga sina Shi at Guling. Pero si Yu ay wala pang napipili, kaya nagpatuloy sila sa pag-iikot. Biglang may nag-alok kay Yu ng bagong spiritual pet, ang panda na ninakaw sa kanila kahapon. Kilala ng lahat ang panda, at hinarap nila ang tindera. Alam niyang ninakaw ito, pero kampante siya dahil miyembro siya ng East Sec. Sinasabi niyang hindi sila pwedeng umatake sa publiko dahil bawal yun sa mga patakaran. Walang bawal sa paggamit ng spiritual pet na wala pang master. Kaya nilapitan ni Shi ang panda, binigyan ito ng ideya, at kunwaring pinatakas ito. Nataranta ang tindero, binuksan ang hawla para habulin ito, pero ilusyon lang pala. Nasa loob pa rin ang panda, at galit ito. Isang suntok ang ibinigay sa tindero. Nag-aalala si Liu Fengmang na baka may masaktan, pero pinakalma siya ni Yu. Lumapit siya sa panda at ikinwento kung paanong bumagsak ang kanyang sekta, at wala siyang nagawa noon. Hiniling niyang maging alaga niya ito. Naantig ang panda sa kanyang kwento, kaya pumayag itong makipag-bond kay Yu. Ipinaliwanag ni Guling kung paano isagawa ang ritual. Nang matapos ito, opisyal ng alaga ni Yu ang Lord Class Pet. Masaya si Liu Fengmang para sa kanya, pero napansin niya ang mga elemental tails na nakakulong sa tindahan. Ayon sa kanyang alaala, mahal ni Su ang mga ito, imposibleng ibenta niya ang mga ito ng kusa. Tinanong niya ang mga spiritual, at kinumpirma nilang bihag si Su. Gulingstang iligtas siya ni Liu Fengmang, pero napakalakas ng Yesek. Gayunpaman, may plano si Liu Fengmang. Bago siya mamatay noon, nagtago siya ng upgrade pill sa ilalim ng puno. Sa tulong ng mga yon, may pag-asa silang palakasin ang kanilang mga alaga at labanan ang Yesek. Papitik na rin po muna lods ng like at subscribe ko dyan, salamat. Sa kabilang sekta, nakakadena na nga si Su at tinutorture para pilitin siyang i-break ang contract niya sa mga alaga niya. Pero kahit gawin pa niya yun, alam niyang papatayin pa rin siya sa huli ng mga kupal na ito. Kinagabihan, nagsimula na ang raid ni Liu Fengmang. Naririnig ni Su ang kaguluhan sa labas pero clueless siya kung ano ang nangyayari. Pagdating ng grupo ni Liu Fengmang sa selda niya, agad nilang pinalaya si Su. Tumakbo papunta sa kanya sina Fire at Ice Tails,
At sobrang saya ni Su na ligtas sila. Di niya maintindihan kung bakit tumutulong si Liu Fengmang sa kanya, pero simple lang sagot ng ating bida, at yun ay may mission sila ngayon at kailangan nila ng malakas na kasama. Nang marinig na hahatian siya ng anumang makukuha nila ay agad kinuha ni Su ang damit niya at sumama na sa raid laban sa East Sect. Maya-maya, dumating si Yu at nadatnan ang mga bantay niyang bagbog. Sinabi ng isa na inatake sila, na siyang kinagulat ni Yu at talagang may sumubok umatake sa mismong sect nila. Samantala, todo hanap naman si Liu Fengmang kay Yu para hamanin ito, pero imbes na si Yu ang matagpuan, ay natsyempohan niya ang treasure room ng kalaban about jackpot. May mga rare antiques, scrolls, at upgrade materials. Sakto, pwede na niyang i-upgrade sina Teddy Dog at Cactus. Pero dahil matagal ang upgrade, kailangan munang matapos ang laban. Biglang lumabas si Yu mula sa dilim. Inalok niyang makihati si Liu Fengmang sa materials kung lilipat siya sa East Sect. Pero tinanggihan ito ni Liu Fengmang, may utang na loob raw siya sa Ling Xiao Pavilion, at nandito siya para mag-higanti. Sinabi ni Yu na kung talagang gusto niyang mag-higanti, dapat sa traidor ng Ling Xiao Pavilion siya magalit, hindi sa kanya. Deadma nga lang rito si Liu Fengmang, kaya hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa, umatake agad si Yu, target ang mga mata ng ating bida. Buti na lang naisalba siya ni Cactus, pero pinakawala ni Yu ang shadow pet niya. Tumakbo si Liu Fengmang sa treasure room habang hinahabol ng shadow. Wala siyang magawa kundi ihagis ang mga antiques para mapigilan ito. Sa gulat niya, gumana yun dahil ayaw masira ni Yu ang mga mamahaling gamit niya. Kaya naisipan ni Liu Fengmang na utusan si Teddy na ibagsak ang vase sa estante. Nang nabasag, halos mapraning si Yu. Kasunod niyan, si Cactus naman ang bamanat, kung saan tinumbahan ang mga kalaban ng estante. Akala ni Liu Fengmang tapos na, pero bigla na lamang siya nasaksak sa dibdib ng shadow. Malakas ang kalaban, kaya kailangan niya munang umatras at hanapin ang mga tropa niya. Sa kabilang banda, tapos na ang grupo ni Guling sa pagpapalaya ng mga nakakulong, pero bigla silang nabahala nang may sumabog sa direksyong pinuntahan ni Liu Fengmang. Nang makarating si Liu Fengmang sa grupo nila Guling ay sugatan na nga ito. Na siya na nga nilang inagapan. Biglang dumating ang Shadow at tinarget si Su, pero nauna ang Fire at Ice Tails para protektahan siya. Sinubukang atakihin ni Fairy Tails ang Shadow pero bigla itong nawala, tapos biglang lumitaw sa likod ni Su. Bago pa siya madali ay binanata na ito ni Ice Tails, kaya umatras ang kalaban. Ginamit ni Yu ang light skill ng panda niya para pahinain ang Shadow, at naging effective ito. Nang gumaling na si Liu Fengmang, bumalik siya sa laban, pero dahil ongoing pa ang upgrade ng pets niya, hindi pa niya magagamit ang mga ito. Habang pinipigilan ni na Fire at Ice Tails ang Shadow, naghanda si Shi ng ultimate attack gamit ang Formback Bomb. Pero hindi papayag si Yu na matalo ang Shadow niya, kaya pina-activate niya ang second form nito, ang Bone Armor na mas malakas na. Mabilis na natalo ang lahat maliban kay Guling, na siyang bagong master ng pavilion. Tuwang-tuwa si Yu sa chance na durugin siya. Inangat ng Shadow ang kamay nito para umatake, pero bago tumama, dumating si Nyan, upgraded na at mas malakas. Laking gulat ni Yu dahil akala niyang extinct na ang mga catfish pets. Pati si Guling nagulat, ang tanging taong kilala niyang marunong gumamit ng ganitong pet ay ang Yumaong master nila. Naisahan ni Liu Fengmang ang Shadow at napaatras ito, pero nagpalit ng strategy si Yu, ranged attacks naman ang ginamit nito. Todo iwas na nga si Nyan sa spikes, ngunit naisahan pa rin siya at napin sa lupa. 50-50 na nga ito, mabuti na lang at may bubble defense si Liu Fengmang, kaya nailigtas siya. Pinapigil niya si Cactus sa Shadow gamit ang vines, at nang mahawakan na ito, umatake si Nyan at sinimulang sipsipin ang Shadow. Hindi pumayag si Yu na mawala ang Shadow, kaya pinilit niya itong tumakas. Kumapit sa lupa ang Shadow pero pinataas siya ni Nyan sa ere, wala na itong makakapitan kaya sa huli, nalunok na ito ng tuluyan ni Nyan. Physically, wala na ang Shadow, pero buo pa rin ang core kaya posibleng i-summon ulit ito. Agad pinapante ni Su si Fire Tails para sirain ito. Ngunit bago pa mawasak, ay binanata na siya ni Yu gamit ang natirang enerhiya ng Shadow. Nasira ng bahagya ang core pero hindi pa tuluyang nawasak. Takbo agad sina Liu Fengmang at Nyan para durugin ito,
pero biglang may dalawang kamay ng shadow na lumitaw at sinalansang sila sa lupa. Wala nang lakas si Liu Fengmang, at kung makabalik pa ang shadow, ay siguradong tepak na silang lahat. Pero bago pa makapag-summon si Yu ulit, dumating bigla yung babae na sinagip ni Liu Fengmang sa bayan. Walang kaalam-alam sa nangyayari, pero binasag niya ang core. Babanat pa nga sana si Yu, ngunit wa-epek sa ribat ng dalaga. Dahil dito ay nagpasalamat ang ating bida, na siya naman kinakilig-kilig ni ate mo ayon di kinaya tumakbo na lamang. Matapos ang laban ay rekta na sila sa mga kayamanan ng kalaban. Pero naging swapang si Su at humingi ng 70% ng share. Mabuti na lang, may bagong skill si Teddy, Amnesia Piece. Inispray nila ito kay Su at bigla niya nakalimutan lahat, pati demand niya. Na-convince siya na sumang-ayon siyang ibigay ang share niya bilang sorry sa nakaraang issue tungkol sa panda. Ayos na ang lahat, kaya pinapili ni Liu Fengmang ang grupo ng mga bagong pets mula sa koleksyon ni Yu. Nakakita siya ng Fire Steel Ball at feel niya bagay ito sa kanya. Pero habang kinokontrata niya ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan at nawalan ng malay. Pagmulat niya kinabukasan, nasa kama na siya, binabantayan nila Shi. Nag-alala ito sa bigla niyang pag-collapse kahapon, kaya ngayon kasama ni Yu. Magluluto sila ng masarap para makatulong sa pag-recover ni Liu Fengmang. Hindi pa rin sigurado si Liu Fengmang kung ano talaga ang nangyari sa kanya, pero ang natatandaan niya, inatake siya ng kakaibang enerhiya matapos niyang matame ang steel ball. Naalala niya bigla na kapag nag-level up ang mga catfish, nagkakaroon sila ng sariling storage space. Curious siya, kaya hiniling niya kay Nyan na ipasok siya para makita kung gaano ito kalaki. Willing naman si Nyan, kaya nilunok niya ang ating bida. Pagkapasok niya, namangha siya sa loob. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong progress, siguradong aabot sa third stage ng soul bonding ang pets nila bago ang D-rank sect assessment na gaganapin sa loob ng ilang buwan. Pero bago niya harapin ang assessment, may mas mahalaga pa siyang kailangang ayusin, kailangan niyang tukuyin kung sino ang traidor na sumire sa kanya sa past life niya. Bigla niyang naalala, ginamit niya si Nyan sa harap ni Guling. Kaya mas mabuting pag-usapan na nila yon. Hinanap niya agad si Guling at nadatnan nito sa shrine na ginawa niya para sa yumaong master. Nag-sorry si Guling dahil sa dami ng responsibilidad na napunta kay Liu Fengmang, kahit bagong solte pa lang siya sa pavilion. Pero simula nang dumating si Liu Fengmang, nararamdaman niyang posibleng maibalik ang dating ganda at lakas ng grupo nila. Sagot naman ni Liu Fengmang, hindi lang siya ang gumawa ng lahat, tulungan yun ng buong team. Pero may kailangan siyang sabihin kay Go. Ikinwento niya ang totoo tungkol kay Nyan at kung paano niya nakuha ang catfish pet. Pero hindi niya binanggit ang tungkol sa reinkarnasyon niya. Inamin ni Guling na nabigla siya nang makita niyang may catfish si Liu Fengmang, pero isinantabi muna niya yun dahil may gusto rin siyang ipakita. Kinuha niya ang wanted poster na nakita nila sa bayan at tinanong si Liu Fengmang kung totoo ba na isa siyang manyok. Lubos kinataranta na nga ito ng ating bida at todo itinanggi kay Guling, dahil maging siya hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung ano talaga ang ginawa ni Liu Fengmang, ang kasalukuyan niyang katawan ngayon, kay Miss Bai na sobrang kinagagalit nito. Seryoso niyang sinabi kay Guling na hindi siya manyak, at lahat ng ito ay malaki lang na misunderstanding. At naniniwala naman si Guling sa kanya, ilang araw na siyang kasama ni Liu Fengmang at ni minsan, wala itong ipinakitang malaswang asal. Sa totoo lang, pakiramdam niya matagal na raw niyang kilala si Liu Fengmang, kahit ngayon lang sila nagkakilala. Yung kilos niya, paraan ng pakikipaglaban, at kung paano niya kontrolin si Nyan, lahat ito ay parang eksaktong-eksakto sa dating master niya. Dahil dito, hindi na nakatiis si Guling at diretsahang tinanong si Liu Fengmang kung siya nga ba ang master niya noon. Bago yan pakurat naman ang like at subscribe ko lads baka naman oy. Napaisip si Liu Fengmang kung dapat ba niyang sabihin kay Guling ang totoo. Pero dahil di pa rin niya alam kung sino talaga ang traidor sa past life niya, pakiramdam niya delikado kung aamin siya ngayon. Kaya ang naisip niya na lamang ay magpatuloy sa katauhan niya. Hinawakan niya sa balikat si Guling at pinanindigan na lamang ang mga paratang sa kanya. Pagkarinig nito, biglang sumulpot si Yu at Shi at agad siyang tinali. Nagsisisi si Liu Fengmang kung bakit kailangan niyang sirain ang image niya ng ganun, pero at least, bukod sa ligtas pa rin ang sikreto niya, ay makakapag-imbestiga parent siya. Habang kinakaladkad ang ating bida,
Tinanong ni Yu si Guling kung naniniwala pa rin ba siyang si Liu Fengmang ay may kaugnayan sa master nila. Sabi ni Gu, noong una akala niya oo, pero kung ganun pala raw ang ugali ni Liu Fengmang, ay imposible siyang maging ang master nila. Pero sa ngayon, mas mahalagang araw na pagtuunan nila ng pansin, ay ang maghanda para sa D-Class Promotion Tournament. Ilang araw ang lumipas, ay dumating na ang araw ng tournament. Ang grupo ay bumiyahe sakay ng mga baboy. Excited si Shi, pero since first time niyang sumakay, ayun nagkabukol ng wala sa oras. Nag-sorry si Go kasi hindi niya naayos ang mas maayos na transport, kapos talaga sila sa budget. Habang naglalakbay papunta sa examination center, ramdam ng lahat ang kaba. Pinaghirapan nila to, at ngayon, magkakasama na ang iba't ibang clan factions sa competition island. Normally, 4 hanggang 5 factions lang ang sumasali kada taon. Napansin bigla ni Liu Fengmang na may sumusunod sa kanila. Akala niya may problema, pero yun lang palang ship girl na nakasalubong nila dati. Matagal na pala siyang sumusubaybay kay Liu Fengmang, pero tuwing kakausapin siya ni Go, nagtatago lang siya at natatakot. Ayon kay Go, mukhang mahiyain lang talaga ang babae, at wala namang dapat ipag-alala. Pagdating nila sa examination center, laking gulat nila sa dami ng tao. Pag-akyat sa registration desk, agad silang binastos ng ibang participants. Naiinis na si Shi, pero pinakalma siya ni Go, at wag na lang daw pansinin. Laking gulat ni Go nang makitang ang examiner ay si Master Li, isang dati niyang kaibigan. Masaya rin si Li na makita siya, pero nagtataka si Go kung bakit ang daming sumali ngayong taon. Ipinaliwanag ni Li na mula nang bumagsak ang Lingxiao Pavilion, maraming criminal factions ang nagnakaw ng resources nila. At dahil doon, nakasali ang mga ito sa promotion exam. Naglakas loob pa ang mga magnanakaw na insultuhan ng pavilion, pero pinatigil sila ni Li. Inamin din niya na 8 slots lang ang available, kaya kung gusto ng pavilion na makasali, kailangan muna nilang lumaban at manalo. Nagtawanan ng ibang factions, tingin nila, sobrang hina ng grupo ni Go para makipagsabayan sa kanila, lalo na ang dalaga. Pero biglang humarap si Liu Fengmang at tinanong kung aling factions ang nagnakaw sa kanila noon. Sabi ni Go, ang grupo ng Hongfu, Huangsha, Xiangnan, at Yayang ang may mga kasalanan. Tinawag ni Liu Fengmang ang pangalan ng mga ito, lalo na ang Hongfu, na pinamumunuan ni Wang Fuji. Naalala niya na ilang taon na ang nakaraan, nanlumo ang Hongfu faction at humingi ng tulong sa Lingxiao Pavilion. Dahil sa yumaong master, nabuhay ulit ang faction nila. Pero ngayon kung makaasta akala mo walang mga utang na loob. Agad kinontra naman ito ng kupal, at normal lang daw ang magnakaw, lalo na kung may pagkakataon. Nadismaya si Liu Fengmang sa pagiging walang hiya ni Wang, pero sa isang banda, mas madali na para sa kanya na gumanti. Tinawag niya si Teddy, at nagulat ang lahat nang makita itong level 8 na pala. Akala nila, wala nang malalakas na alaga ang pavilion. Tinawanan nga lang ito ni Wang at sinabihan ang grupo niya na huwag matakot, pero wala ring nagawa ang pets nila nang biglang lumabas si Cactus at winasak ang buong grupo gamit ang vines. Sinamantala ni Teddy ang pagkakataon, at umihi kay Wang. Pero hindi lang basta ihi, poison pito, kaya ilang sandali lang, na-paralyze si Wang. Tinawag ni Wang ang ibang factions para tumulong, pero laking gulat niya, lahat ng miyembro ng pavilion, naka-upgrade na ang pets. Mabilis nilang napabagsak ang ibang kalaban. Hinawakan ni Liu Fengmang si Wang sa kwelyo at sinabing kailangan nilang ibalik ang lahat ng ninakaw nila, at may 200% interest pa. Sa takot ay agad nag-sorry ang mga leader ng kalaban. Lalo na si Wang na namayolet na ang bibig. Kaya naman iniutos na ng ating bida kay Teddy na gamitin ang Detox P para gumaling na ang kupal. Na-impress si Lee sa ipinakitang lakas ng pavilion. Dahil tinalo nila ang 4 na factions, automatically qualified na sila sa tournament. Ang 3 factions na papasok ay ang Lingxiao Pavilion, One Go Gate, at Baimu Study. Biglang napansin ni Shi na nandoon din si Su, at laking gulat niya na miyembro pala ito ng Baimu Study. Akala ni Liu Fengmang ay walang faction si Su, hanggang sa magmayabang na nga itong natural lang naman para sa malalakas gaya niya na kunin ng ibang grupo, sabay nagulat sa bilis ng pag-level up ni Liu Fengmang mula noong huli silang nagkita. Habang nag-uusap, inamin ni Su na malakas talaga ang grupo ng ating bida, kaya tinanong niya kung pwede ba silang mag-alyansa.
Pagkarinig nito, biglang sumingit ang leader ng Wangu faction at nag-alok din ng alyansa, perfect chance daw para makipag-partner sa malalakas. Pero si Su, agad itong ni-reject, kasi para sa kanya, masyadong mahina ang mga taga-Wangu faction. Dahil dito, uminit ang ulo ng kalbo. Si Liu Fengmang naman, piniling wag na makisawsaw, ayaw na niyang makabuo ng bagong kaaway bago pa man magsimula ang tournament. Pero bago pa lumala ang bangayan, nagsalita na ang master ng Baimu Study at pinatigil si Su. Nagulat si Liu Fengmang nang makita na matandang babae pala ang master ng Baimu Study, pero ramdam niya ang lakas nito, kaya hindi niya ito minaliit. Maya-maya, tinawag na lahat ng participants, kailangan na raw nilang pumunta sa Tournament Island. Dumating ang mga cat fans, ang mga giant flying pets na magsasakay sa kanila. Kinabahan si Yu, first time kasi niyang sasakay ng ganito kalaking pet, di tulad ng iba na sanay na. Pagdating sa isla, sinalubong sila ng isa pang examiner na si Lu. Nagulat siya nang malamang kasama sa tournament ang Ling Xiao Pavilion. Ipinaliwanag ni Li na si Guna ang bagong master at balak nilang ibalik ang dating ganda ng pavilion. Excited si Lu, dati raw ay fan siya ni Master Fan at hanga siya sa kung paanong tinayo at pinatibay nito ang pavilion noon. Nakakalungkot lang daw na bumagsak ito matapos mamatay ang master nila. Sabi ni Go, gagawin nila ang lahat para muling buhayin ang pangalan ng pavilion. Masaya si Lu na marinig ito, kaya binati niya sila ng good luck. Sa di kalayuan, naiinggit ang leader ng Wangu faction, hindi raw patas at obvious ang favoritism sa Ling Xiao Pavilion. Kaya mukhang mas mainam daw na kakampi niya ito mahirap na. Ilang sandali pa, tinipon ni Lu ang lahat at ipinakita ang bagong gear para sa tournament, isang bracelet na galing sa ulo ng Consonance Pet. Ipinaliwanag niyang ginagamit ito para i-monitor ang bawat kalahok sa real time at may 3 simpleng rules. Una ay dapat suot lagi ang bracelet. Pangalawa ay bawal mahulog sa tubig, kundi ay automatic disqualified. Pangatlo ay bawal umatake sa mga sumuko na. Violation sa alinman dito katumbas ay recta disqualification. Pagkatapos, dinala na ang lahat sa kani-kanilang starting points. Habang paalis na si Lu, sinabihan pa niya si Gu na umaasa siyang magbabalik ang glory days ng pavilion. Samantala, dumating na sa examination center ang Bai family. At si Bai Tanshu nga ang magiging supervisor ng tournament na ito. Kasama rin niya ang nakababatang kapatid nito na gusto lang daw manood. Si Lu naman, may duda sa Bai family, kasi may chismis na sila raw ang dahilan ng pagkamatay ni Master Fan. Agad kinontra ito ni Tanshu, at sinabing kahit magkalig sila noon, never raw nilang ginusto na patayin si Master Fan. Sa totoo lang, nasubukan pa nga raw niyang makalaban si Master Fan dati, at kahit pareho silang bata, sobrang lakas raw talaga ni Master Fan. Wala siyang nararamdamang inggit, puro respeto lang para rito. Di nagtagal ay sinimulan na nila ang paligsahan. Biglang nagbago ang buong isla, lumitaw ang malawak na arena. Naka-activate na rin ang lahat ng Consonance Pets para ma-monitor ang players. Isa sa mga Consonance Pets ay nasa tuktok ng bundok at biglang nagkalat ng 500 glowing orbs sa buong isla. Ipinaliwanag ni Lee na bawat orb ay may puntos. Kapag umabot na sa 300 orbs ang nakuha, lilipat na sa next phase ang tournament. Akala ni Shi ay masyadong madali ang challenge. At nang idikit niya ang orb sa bracelet, biglang na-absorb ito at nadagdagan ng points, mukhang legit nga raw. Nakakita ulit si Shi ng isa pang orb, pero naagaw ito ng isang golfer pet at tumakbo palayo. Nakita rin nila na halos lahat ng orb, unti-unti nang kinukuha ng ibang teams. Dahil dito, nagplano agad si Liu Fengmang. Simple lang ang goal, kailangan nilang makakuha ng at least 20 orbs para makasigurong papasok sa next phase. Kung 4 silang kukuha, kailangan lang nila ng tigli 5 orb bawat isa. Magkikita na lang ulit sila pagtapos na ang phase. Samantala, naglakad sina Tanshu at Linsu sa control room. Namangha si Linsu sa bilis ng ibang teams. May isang ang team na may 18th orbs agad. Napansin nila na may red mark ang bracelet nila, ibig sabihin, tinanggal nila ito, at sinamantala ang loophole sa rules, basta may suot ito ulit sa loob ng 3 minutes, ay di sila madi-disqualify. Ginawa ng Tian Sect ang teknik na to, ipinahawak nila ang bracelet sa mga pets para mas mabilis makapag-collect. Mukhang epektibo,
hanggat biglang dumating si Sheng Liao, dala ang mga pet ng Tian Team, at pinulbos silang lahat. Sa monitoring system, nagulat si Lin Su nang sabay-sabay na na-eliminate ang buong Tian sect. Sabi ng system, hindi raw nila naisukbit ang bracelet sa tamang oras. Pero duda si Li, sobrang talino ng team na yun para magkamali ng ganon. Kaya nagpadala siya ng examiners para mag-imbestiga. Sa kabilang banda, abala si Liu Fengmang sa pangungulekta ng orbs kasama si Teddy at Cactus. Pero may team na nakakita sa kanila, kaya nagkubli siya. Napansin niyang galing ito sa Hongluan sect, kung saan kabilang ang nanlibre sa kanya dati. Biglang lumapit si Teddy at nilaplap ang isa sa mga babae sa team. Nagulat ang babae, kilala niya si Teddy, na aso nga raw ni Liu Fengmang. Alam niyang malapit lang ang ating bida kaya tinawag niya ito. Sa kabilang parte ng isla, nakakuha na ng orb si Guling, pero biglang inatake siya ng isang sect, at isa sa kanila ay si Duanye. Pabanat na rin lods ng like at subscribe ko ayayayayay. Masaya si Gu na makita ulit si Duan kaya agad siyang nagtanong kung anong ginagawa nito roon. Pero bago pa man siya sumagot, nilinaw ni Duan na hindi siya kasali sa loser faction na yun. Biglang sumingit ang dalawang nature faction members at pinagbantaan si Duan na umalis na lang kung ayaw niyang maging sunod na target nila. Pero hindi niya sila pinansin at tuloy lang sa pakikipagkwentuhan kay Gu. Nainis na ang dalawang kalaban, kaya nagsama ng pet ang isa sa kanila. Pero bago pa ito makakilos, ay pinunit agad ng pet ni Duan. Nakilala ni Gu ang mga galaw at buntot, at sinabing si Hemi ito. Tumakbo siya papunta para yakapin ito, pero napansin niyang parang bulok na ang katawan ng pet. Wala na siyang oras magtanong dahil biglang umatake ulit ang nature faction. Sinigawan ni Gu si Duan para mag-ingat, pero alerto na itong dati. Inutusan niya si Hemi na durugin ang mga kalaban, at grabe ang naging pag-atake nito, na siyang winasak ang mga pet nila kalbo. Natain na nga sa takot ang dalawa na kalaunay sumuko na lamang bago pa sila mapatay ni Duan. Bago umalis ay kinain na nga ni Hemi ang bangkay ng mga spiritual pets ng kalaban na lubos kinagulat ni Gu. Tinanong ni Gu kung anong nangyari kay Hemi. Obvious naman daw, ika naman ni Duan, nabuhay daw si Hemi gamit ang dark magic mula sa Rakshas faction na kinabibilangan niya ngayon. Sinabihan pa niya si Gu na tigilan na ang pagsusumikap na maibalik ang pavilion, at sumama na lang sa kanya sa Rakshas. Pero imbes na sumang-ayon, inaya siya ni Gu na bumalik sa pavilion, malaki na raw ang pinagbago nila lalo na mula nang sumali ang ating bida. Sabi ni Gu, kahit isang buwan lang ng training, napaangat agad ang pets nila sa soul building stage. Pero natawa lang si Duan. Para sa kanya, si Liu Fengmang ay isang walang kwentang outsider lamang at hindi raw sapat ang ilang random pets para buhayin ulit ang pavilion. Matigas ang ulo ni Gu, alam niyang mahirap pero buo ang loob niya. Kaso, sinabi ni Duan na wala na siyang balak balikan ang pavilion, at simula ngayon, ituturing na lang niyang estranghero si Gu. Sa kabilang parte ng battlefield, masaya si Shi, nahanap na nila ni Thorn ang pang-apat nilang orb. Pero inis pa rin siya kasi kahit malakas si Thorn, parang ewan pa rin ang aura nito. Naisip tuloy ni Shi kung dapat na ba siyang magpalit ng pet. Habang busy siya sa pag-iisip, biglang tumakbo si Thorn para kunin ang orb. Nag-alala si Shi na baka may nakatago roon na kalabang nag-aabang. Pero ilang segundo ang lumipas ay wala namang lumitaw. Kaya naisip niya na safe siguro. Pero habang inaabot na ni Shi ang orb, biglang may batang lalaki na sumulpot at nagdemand na ibigay sa kanya ang orb. Natigilan si Shi dahil sa liit nito at kabansutan, ay mukhang mas bata pa ito sa kanya para magyabang-yabangan. Pero sumagot ang bata na siya raw ang master ng super cool Invincible Temple faction Chuchu basta ang haba. Napakunot noo si Shi dahil parang pangalan ng larong pambata. Inisip niya na mahina lang ito, kaya agad niyang inabsorb ang orb at sinabing wala nang magagawa si Bansot. Pero laking gulat niya nang biglang lumiwanag ang katawan ng bata. Sumulpot mula sa langit ang isang Emperor-class dragon, sobrang lakas at engrandi kaya napansin agad ng mga governor. Hinanap nila ang profile ng Bansot at nadiskubre nilang siya pala si Nishan Long mula sa 8th region. Ayon sa mga records, sumali nga si Nishan pero akala ng mga tao joke lang ito, kasi sobrang bata niya at ang pangalan ng faction niya ay parang biro. At saka, technically, hindi naman dapat kaya ng spiritual pool ng bata ang ganitong kalakas na pet.
Pero ipinaliwanag ni Tanshu na may special procedure na tinatawag na spiritual pet accompany. Kung sobrang gifted ang isang bata, pwedeng i-implant ang pet embryo sa spiritual pool niya habang bata pa siya. Kung saan ang resulta ay unbreakable bond at walang limit na lakas ng pet. Nagulat si Linsu at hindi niya alam na possible pala yun. Nagreklamo pa siya kung bakit hindi siya binigyan ng ganun noong bata siya. Bakit gifted ka ba? Ribat na nga sa kanya ng kanyang kuya na lubos nitong kinabuisit. Ang pinagtataka ni Tanshu ay kung paano nagawa ni Nishan ang procedure na yun kahit wala siyang koneksyon sa malalaking faction. Sigurado siyang may kakaiba sa batang to. Balik sa battlefield ay lubos na ngang nagulat itong si Shi lalo na nang makita niya ang Emperor Pet, sabay tila napa-flashback sa kanyang masamang nakaraan. Noong bata pa si Shi, sinubukan din ng pamilya niya ang pet accompany procedure sa kanya, pero palpak. Sobrang sakit ng naranasan niya, at tinawag siyang basura ng lahat, at mismong tatay pa niya, ang tumalikod sa kanya. Ngayon, nasa harap niya ang batang naging lahat ng hindi niya naging. Pero buo ang loob ni Shi, at handa siyang patunayan na kaya niyang magtagumpay kahit walang special procedure, at gagawin niya yun sa pamamagitan ng pagkatalo kay Nishan. Tinanggap ni Nishan ang hamon ni Shi at agad niyang pinaatake ang dragon niya. Napilitan si Shi na agapan ang pag-atake kaya agad niyang kinuha si Thorn at tumalon palayo. Sa control room naman, nagtanong si Linsu sa kuya niya kung may saysay pa ba ang tournament, kasi halatang lamang agad ang may Emperor Pet. Pero sagot ni Tanshu na hindi ito ganun ka-simple, dahil may kahinaan din ang pet accompany. Dahil nakakabit ang lakas ng pet sa cultivation ng master nito, at bata pa si Nishan, malamang hindi pa niya kaya kontrolin ng maayos ang dragon niya. At mukhang tama siya dahil nag-miss ang atake ni Nishan at tumama lang ang dragon sa lupa. Uminit ang ulo ni Nishan at sinisi ang dragon, pero palaban din ang dragon at sinisi ang amo niya, napakabobo raw nitong amo. Sa gitna ng away nila, ay nakalimutan na nila si Shi. Sinamantala ni Shi ang pagkakataon, pina-enchant niya ang isang bato, itinapon sa ere, tapos pinasabog sa shards para polanan si Nishan. Agad kumilos si Scale para protektahan si Nishan at nawasak ang mga shards. Pero sa proseso, nadamay ang isla na kinainis ng islang pagong. Habang distracted sila, sumugod si Shi para suntukin si Nishan. Pero may alas si Nishan, humingi siya ng 5 points of strength kay Scale, sabay biglang nagliwanag ang mga mata niya at biglang lumakas siya ng sobra, kaya basic lamang na binalibag si Shi. Hindi makapaniwala si Shi na may trainer na ganun kalakas. Habang ipinagmalaki naman ni Nishan na ito ang bagong special ability ng Emperor Pet niya. Sinuntok niya ulit si Shi, pero hindi pa rin sumusuko si Shi at sinubukan nila ni Thorn na sabay umatake. Kahit anong gawin nila, hindi pa rin nila kaya si Nishan. Napaisip tuloy si Nishan kung bakit ba ayaw sumuko ni Shi. Pero nagpapalipas lang ng oras dahil napansin niyang may time limit ang power-up ni Nishan. At nung nagdeplet na ang energy ni Nishan, ay umatake agad si Shi kasama si Thorn. Pero ang hindi niya alam, pwede palang ulitin ni Nishan ang teknik, kaya humingi ito ng dagdag na 10 strength kay Scale. At ayon, isang suntok lang, bagsak agad si Thorn. Hindi pa siya nakontento, sinundan pa niya ng hammer fist si Thorn at nang tatapusin na sana niya ang laban, ay may lalaking biglang sumigaw ng tama na siyang nagpatigil dito. Nagreklamo si Nishan sa tatay niya, at hindi raw patas na pigilan siya nito sa gitna ng laban. Pero sabi ng tatay niya, obvious na mapapatay na niya si Shi, tsaka dahil sa paganap nito kanina sa dragon, ay siguradong napansin na siya ng buong isla. Pinilit ng tatay ni Nishan na ayusin ang gulo. Sinabi niya kay Shi na kitang-kita naman na talo na siya, kaya mas mabuting sumuko na lang daw ito. Ayaw din talaga paawat ni Shi at sinabing mamatay na lamang siya kaysa sumuko sa laban. Natawa na lamang si Nishan sa tatay niya dahil olats daw ang pagkukunwari nitong masama. Wala nang nagawa ang tatay niya kundi iwan na lang si Shi at yayain si Nishan na magpatuloy na lamang sa pagkuha ng orbs. Tinanong niya kung ilan na ang nakuha nitong orb at proud na ipinakita ni Nishan ang isa. Napakamot ulo ang tatay niya at tinaas ang kamay niya. Nagpanik si Shi kasi naalala niya ang trauma niya sa ama niya noon. Akala niya ay sasaktan ito tulad sa kanya. Pero kabaligtaran ang nangyari dahil pinuri si Nishan ng tatay nito kahit isang orb pa lamang ang nakuha. Naiyak na nga lang si Shi, hindi lang dahil natalo siya, kundi dahil nakita niya kay Nishan ang lahat ng wala siya,
kapangyarihan at pagmamahal ng magulang. Nilambing na lamang siya ni Thorn at sinubukan siyang pasayahin. Dito na-realize ni Shi na walang silbi ang pagse-self-pity niya. Tumayo siya at sinabihan si Nishan na balang araw tatalunin niya ito. Sumagot naman si Nishan na anytime ready siya sa rematch. Santukan din daw sabi ng like at subscribe ko hahaha.